Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan gikan diri sa harang dakwen sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kaban ako si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi Ryan, and good evening everyone sa ato ang mga suki nga all over the world, no? Naamang gid tay mga musunuray nga Yes. magsigig PM nimo Yes. kung anong mawala ta usahay. Actually, mag-una, magbuot. Oo. Mo-react tanan and everything. Yes, bitaw ay ka ng Attorney, how are you? I have been very busy, no? And sige lang, for in the next few days siguro mas visible ta na atay mga butang nga angay istoryahan, pero sa pagkakaroon, yeah, I'll just wait. O, busy kayo ta karon si manahuna na atay daghang mga advocacies, na atay mga daghang ipang follow up sa City Hall, no? We made courtesy visits sa ato ang bag-ong actually OIC mayor sa Cebu City, no, para sa ato ang advocacies for children, no. AM, no? AM. Yes, Acting mayor, no. We are hoping, no, nga kanang actually, in fairness to Mayor Mike, no, had been very supportive sa amo ang mga request sa children sector, natay mga gipang istoryahan pod nga mga issues, and we hope nga acting Mayor Garcia will also kanang follow the same nga kanang advocacy even better, no, para sa ato ang mga kabataan diri sa Subo. Abi na kung mulansar ka sa city, Cebu City. Tagatalisay ako. Oo. Nakanabasahan nga balita ba before, no? Nakanabasahan nga balita na sa Rappler ni ang mahalin matud pa nga air condition unit sa Philippines karon Kada adlaw. 1,000 units. Because Grabe. init kaayo sa Pilipinas. Grabe ang nakapahimos, ang nabulahan kay kaning usa ka finance company nga kanang mo extend og credit ba utang. Buti pa sabot maka-afford na gyud og aircon ang mga tao og bayad sa kuryente kay mukuan baya gyud na mo ambak baya gyud na imong bayranan, so we are willing to pay more, spend more kay di na gyud nato maanto sa kainit. But good news, I don't know kung good news exactly, pero ending na gyud kuno ang El Nino nga season, dili siya season, El Nino phenomenon, unya musulod na ang La Nina, but I don't think it's any better news ang kanang naay magla Nina na, no, kay mo'y giingon sa pag-asa nga middle of the year kuno kay ang una nga gi-project ang El Nino will be until August, July to August, unya nagsugod naman tagka cloudy na nagitay mga ginagmay nga ulan, no, kanang sa Talisay kay I think naami ulan nga kada gabi. Di lang gyud noon ana kadugay. Dili kusog sad kayo. Dili pod kusog, pero at least kanang unlike the past few months ba nga grabe ka dry, karon kay naa naman gyud poy naa gyud kay makit-an nga ginagmay nga uwan. So malipay na lang pod ka kanang I never felt so much happiness kung makakita kag uwan karong panahon na, no, kay grabe man ka init. So mo na giingon sa pag-asa daw nga by middle of the year mahuman na ang El Nino, going in ang La Nina, but So, I don't think June. The But I middle don't think of the it's year. any better news, no, kung moingon nga na ay La Nina kay that's a lot of water na pod, murag bawi ba sa kanang kuan epekto sa El Nino sunod ang La Nina. So watch out na puta sa baha o sa ato ang drainage. Ikaw, attorney, asa man imong pilion? Init kaayo or magbaha?
damili, Neither if Lagi, we can do what's the something choice? about it, no. Wala tay choice na nga dapat piliun kay puros na abati unya ang kaning baha manggod. I know ang baha, no. Probably you can do infrastructure work para sa grabe nga kaning excess nga Drainage. tubig, no. So ang trabaho nato ang drainage kay naamang katay war against baha diri sa Cebu City. Kang Mayor Ang Mike ba yan grabing na kainit siguro, wala man tayo mabuhat sa grabing kainit, pero ang kaning baha, probably we can do something about the kanang excess nga tubig. So to answer your question, probably I'd prefer baha. nga rin na sa uwan. Because we can do something about the excess nga tubig. We just have to invest more on the infrastructure, no? And I always see this water as a resource, manggod labig kanang ganihit ato ang tubig. Unya, ironically, kung mo bunok ang uwan, dili nato ma-collect such that moadto siya paingon sa lugar nga pwede nato siya recycle or mapalimpyo para magamit nato, no. So probably arikos baha kay naapatay pwede mabuhat siguro. And mas okay na sang baha kay makatabang siya sa mga tanom, no? Atong mga farmers and all. Actually, mauni Mas ron ang prefer kuan, no, sila. mauni ang siguro possible nga problem kung makita nato tungod sa grabe nga kainit nga gidala sa El Nino na nga matay ato ang mga kahoy, na nga matay ato ang mga tanom diha sa bukid. Kung muuwan, wala na yung hold on sa kanang Tubig. uwan, no? So, it's really like kanang blessing, nga dili siya blessing, kung dili ra pud na nimo ma-capture. It's really something siguro nga tun-anan, no, unsaon na kay apprehensive ko sa mo paingon nga lanin niya tungod kay Crack na kay mga uga naman kay nasa. uga unya even ang atong mga drainage siguro nangauga na siya unya imuhang agian og tubig gikan sa kanang baha, no, brought about by La Nina. Mga kuan yun sila erode. And kanang the danger to property gani ang grabe nga kainit kung mag pros and cons ang grabeng kainit wala man siya danger sa property except lang pod sa danger sa kuan sa kanang Mamalu, hi. Oh. The Mamalu Guanzon of Alisok is here. Yeah, thank you. Istorya. Okay. So, balik attorney. So mao na siya nga kung imong i-consider ang pros and cons kung grabe nga kainit ang sunog pud, no, potential sa sunog kato do na tay mga bushfires, do na tay forest fires. Kung diri po ta sa La Nina nga daghang tubig, wala na mo absorb sa tubig nga gikan sa pag-ulan diri sa kabukiran. So we anticipate, no, a lot of kanang water coming in and which will bring to destruction of property. Yes. So mao siguro na, no, kang acting mayor kanang Raymond Garcia diri sa Cebu City, i-anticipate na lang siguro nato kung nag-ingon ang pag-asa nga pasulod na ang La Nina, meaning daghang tubig nga mopaingon sa ato na lang sigurong iandam ato ang drainage system, no, ug kanang engineering Plano na. work. So Vice Mayor Garcia, Acting Mayor Garcia will have 6 months to do that. Natay separate question ana karong taon-taon. Kay mao ra bay ato ang Usa- ipangutana usa sa mga karon, no? topics, Oo. So ang Vice Mayor karon si Dondon, no? Yeah. Oo. Nya naghimo po Acting sila Vice courtesy visit dito kang Governor Gwen Gwen. Garcia, no? So we expect harmony. Murag- we expect parehas sila Would it be apelyido. advantageous? So, iya biyan ang auntie, si Oo. Governor Gwen. So we Oo. expect kanang mas mas harmonious nga relationship Collaborative kuan siguro. between the province and, And the Cebu city. City and Cebu City. Oo. Oo. So yes, muna siya atong atangan unya atong pangandaman sad ang pag-abot na sa La Nina. Unya in another news, attorney, na balita sa Rappler gahapon akong go-to kuan kay Rappler. Ang undersecretary sa Napolcom is under investigation, or ang Napolcom mismo is under investigation because ang ilang undersecretary supposedly ni-retire na pagka November 2023 but still working.
Yeah, actually, Nagsigaw mo siya duty. isn't that admirable nga bisag ning retire na ka padayon lang gihapon imong pagserbisyo. I know a lot of people no nga bisan og supposedly retireable ng ilahang edad, mandatorily retired, pero ganahan gihapon nga mo serbisyo kay sa giingon pa sa ubang retiree no mag-unsa man taon mi oy muramig kanang gahuwat kung kano sa mamatay. Pero kani siya ang rason nganong nagtrabaho gihapon siya kay kung kana lang ang kuan, ang logic ng anong nagtrabaho gihapon bisag mandatorily retired na, murag commendable paminaon, pero under investigation man ni tungod kay naay laing rason nganong nagpadayon og trabaho bisan pa og retirement for retirement na siya. O yung reason, kaningon siya na fixed man akong term. So, bisan pag mo-retire ko, ni-retire edad, daw oo. siya para makakuan siya sa GSIS na for medication niya, ana. Kung ka-complicated ba na, ni-retire pag sige pa makag-duty, sige gabon siya dawat og sweldo. So actually, mauna ang question, mura po Oh. siya question of law, no? Kung Yes. naa kay fixed term, are you mandatorily required to retire when you reach certain age? Because we know that there are a lot of appointees who are beyond retirement age, no? Nagtrabaho gyapon sa gobyerno in another capacity, pero dili na as employee dili ningon lahi na ang kontrata. Ako, I'm not familiar kung unsa iyahang kanang contract no with the government. Nganong ga-insister siya nga mupadayon gihapon siya og trabaho bisan pa og ning abot na siya sa retirement age, no? So let's see, ako I'd like to see Yes. the pros and cons Pang of that also. constitutional, Yeah, pang actually administrative it's law. ah, Paborito ning Ferdinand Goheldi, attorney Ferdinand Goheldi. Imo ni mong atangan nga ko ang development. Nganong ingon ana unsa pag-explain, unsa pag-justify under the law na kanang ni-retire na siya but then pag dayon gapon siya trabaho or report to work because accordingly fixed term man according to siya him by na the siya president. lahi iyahang basihanan sa pag-serbisyo. Kay mao man puy ako mauna-hunaan na ay daghang position, and I'm not familiar sa iyahang position kay wa na nako gi-research nga portion, but there are a lot of positions sa Oh, muna yung gobyerno ingon, actually. na bisan pa og beyond retirement age kadaghan taong gores diha sa gobyerno no Like, beyond 65 pero mga nagtrabaho 70 lang na gihapon. sila. Yeah, sige na lang ni mga elected kay balutan ni nga mga elected nga bahala na og feeling na to mga vampira na ni sila kay wa gyud in town abot na lag almost 100 buhi gihapon hangtod karon murag Oh, like si nakaabot na lang siguro ni sila sa panahon ni Rizal buhi gihapon like si hangtod karon. Solicitor General Minardo Guevara. He Oh. was already Appointed sila, no? Oo, mga appointed man. Kana lagi na ay mga yeah, positions in government in which dili kinahanglan dili ang edad no bisan pa og beyond 65 kay 65 is the mandatory employment age, no, employable age. 60 optional pero pwede ka mo ari pa gyud sa 65. Mandatory. Yeah, nya sa gobyerno dapat yun ay number of years no moabot na kag number of years eligible na ka to apply for retirement no 15 dili years. kinahanglan mo abot og 60 or 65. Logic ana is that so that you can still enjoy no sa imong kinabuhi kay kung mag-retire ka naaman ko kay madawat nga benefits no so kani si Moto yaha. Napolcom chief no O under under assistant chief, more Oo. under secretary man siguro yang. Oo. Kuan. So I suppose no mo iyahang giapas nga Para maka-avail siya for medication niya. madawat nga retirement. Pero yeah, that's really the irony no kung nagdawat gyapon siya. Somehow ako ang makitaan ani nga naay mausab sa iyahang agreement or sa iyahang kontrata. I'm just not familiar. Mag-disclaimer ko daan nga Ato lang ako ano. di ko ato kay baon sa iyahang kanang employment status diri sa ato ang gobyerno kay lain-lain man ang employment status. And just try to imagine daghan gyud nga mga naa sa gobyerno karon nagserbisyo nga nag-retire na no kanang bisag mga naa sa police and military mo retire na sila no pero they are getting employed by the government in another capacity. Katong ilahang employment sa gobyerno is considered kuan na to kanang past retirement na. And yeah, it's sometimes it's a strategy for
those who want to receive kanang retirement benefits at same time batanon pa manggug ka no, it doesn't mean nga wa na kay mabuhat. So you look for other sources of income. Okay. Oh, but it defeats the purpose supposedly ha, kay kung mag-retire ka, Enjoy. kukuha na magyunta ka mo enjoy, but ang ato No ang more stress. ato ang retirement benefit good ron kay it's not enough for us to enjoy kinahanglan magud gihapon magtrabaho. O kani, speaking of law, kani klaro na ni siya yun na gibasura na sa Supreme Court na mismo ang katong kaso against former Tourism Secretary Ace Durano. Katong oo. 2.7 million na murag violation matud pa na graft charges 15 years ago kay ningon ng Supreme Court nga ang iya ramang na violate ang napakita raman nga ebidensya kay mere violation of procurement laws. Wala napakita sa other side na yung mga unwarranted benefits or nakapahimo siya ato nga procurement. Murag ang na-violate lang is ang procedure. Dili proper No, ang bidding. Ang procedure how to spend this money. Mm-mm. Pero dili ang allegation is that nakakwarta siya. Draft. Oh, wala gya, no? So, pero grabe, no? Attorney, 15 years ago pa. No, na, Inana na siya ang ato mga kaso karon naatay mga kaso which can reach the Supreme Court and be resolved there mga 20 years later pa. Oh. ni kuan maguna siya kay katuman ang pagka 2022 paglansar niya o governor sa Cebu o niya ni decide ang Sandigang Bayan mao ni ngadto sila sa Supreme Court silang Ace Durano and then mo na ni now eventually murag 2 years after niingon ang Supreme Court wala raman procurement laws raman iyang na violate walay mga unwarranted benefits wa siya nakasapi wa siya nakapahimos from that transaction. In short, wala ma-prove ang crime nga gi-alleged to be committed, no? Yes. Naay violation pero dili ang gi-allege. So murag mao na. So inaana na sa criminal law nato kung nakay gi-allege pero ang imong ebidensya will not be enough to sustain the elements nga kana mo prove jud ka sa kada elements ma-acquit. And for me, it's a lot of waste sa government resources, no? Kanang mukiha ka, and you do not establish the case well. Kana lang for the sake nga makakiha kay probably a lot of motivations na binag ka ng you just want to persecute, no? People. So, you just charge. Nya kaning then Secretary Ace Durano, they are very susceptible to mga political nga mga maneuverings by filing of cases. Kanang sayang kayo ang paggamit og government resources to go after allegedly violators of the law to turn out nga dili day nimo gi-establish well ang imong kaso because you're wasting the time of the court, no? You're wasting the resources of the person nga imong gi-alleged to have committed a violation, no? You are not doing service to anyone at all kung magpataka ra kag pang-file og kaso. This is from the Freeman. Akong basahon ang giingon sa Supreme Court portion ba para maklaro jud. Ingon ang Supreme Court, considering the circumstances in the instant case, the acquittal of Durano et al. Is justified. The instant case involves Durano et al. Procuring the project with the belief that the subject procurement was covered by the exceptions to the rule requiring public bidding as it involved proprietary rights in the artistic domain. Again, other than the mere violation of procurement laws, the prosecution did not present proof beyond reasonable doubt that Durano et al. Gave unwarranted benefits, advantage, or preference through manifest partiality and or gross inexcusable negligence. There was likewise no allegation or proof that the subject procurement was overpriced. Lastly, there was no allegation or proof that Durano et al. Personally benefited from the project. All told, there is no proof beyond reasonable doubt of the facts and circumstances evincing corrupt intent on the part of Durano et al. Thus, this court is constrained to rule that the elements of the crime charged were not proven beyond reasonable doubt. So, ang mga na-acquit aside from Durano kay si former Undersecretary Oscar Policarpio
Palabyab. Financial Management Service Director Grace Reyes Yoro. Bids and Awards Committee members Eduardo Alvarez Arque Jr. and Adriana Mesa Flor, and Legal Affairs Office Director Evelyn Respicio Cahigal. Okay, imagine ka, that's 15 years of using government resources only to have people acquitted kay dili gyud mao ang i-charge. Dili sad ligon. Sayop sayop gyud ang i-charge dili ligon, and yeah, somehow nakakita naka-appreciate ko sa kaning bag-o nga regulation sa Department ato. of Justice no nga before you file a case dapat doon na kay reasonable certainty of conviction kay it Yes. will relieve the court of ganing the burden of prosecuting mga cases nga mga walay nada kanang bisag itan-aw lang nimo daan sa complaint sa kanang allegations kay bao nakadaan nga ma-dismiss gyud ni kung kanilang nga ebidensya ang imuhang i-present, ma-dismiss gyud ni based lang sa gipresentar nga ebidensya nga naa diha sa kamot sa prosecutor kay sa una man gud kuan man gud to probable cause. What's probable cause is that there's a crime being committed, so confirmed nga naay crime, and the person alleged to have committed it is probably guilty of committed mo nang kanang probable Posibilidad cause. lang, Probably guilty thereof, no? So, gamay ra nag-ebidensya kanang nalang siguro kay gamay nga maingon kung chismis kanang pero dili ni chismis ang basis sa kinahanglan agi kay klaro. Pero kanang mag-istorya-istorya ta ba naagi gamay nga basihanan nga kanang okay gihimo gyud ni niya. Naalang siguro explanation sa iyahang paghimo. Pero iya ning gihimo indeed, no? Dili na pwede karon. Ang gi-require ng quantum of evidence diri sa prosecution level is reasonable certainty of conviction nga kung kanang imuhang gi-complaint ato nang ipresentar karon dayon makapa-convict na, no? Makapa-convict na. So, sakto ra sad siguro ng requirements sa Department of Justice. Pero naagi mga prosecutor nga kanang dili mo sunod ana kay naay gipang sunod lahi og dagan sa ilahang kuan. Lahi og dagan sa ilahang panghuna-huna, no? And kana we are siguro appealing siguro sa mga prosecutors nga mao na man requirements sa DOJ karon, reasonable certainty of conviction, then we follow that. And then ingon si former Tourism Secretary Ace Durano nga nadto sa Freeman Barry in reaction to the balita nga na-acquit sila in siya. I had faith in the SC to see through the baseless accusation. Confident ko kuno siya from the very beginning because by the books jud ang ilang pagkuan atong kalendaryo man to. Mga kalendaryo. Mao na kana he was very confident no nga ma-acquit, pero lagi bisan pa og confident ka kay absolutely sure ikaw nga akusado. Follow jud me by the book. You're absolutely sure nga kanang good faith jud ka unya wa jud ka kana jud wa jud kay gibuhat unya sure kay ka, pero that's 15 years Yes. wasted ba kay still you are not certain. Maghuna-huna sa kaana attorney, oy, And you'll imo be anxiety bothered. ba mo na ka? Yeah. What if? You'll be bothered no kay number one, labi nagwala kay intention nga i-influence ang court. Let the court kanang decide on its own. Ya wa biya kakaybaw gyud no unsay dagan sa hunahuna sa korte, no? Basin dag na siya nakitaan no kakahuna-una. Bisan pag wala kanang limpyo gyud imuhang konsensya. And that's 15 years of feeling that way. Siguro sa side ni Ace, no? He was also representative of Cebu sa una, no? He's a lawyer also. And it's actually a waste of time nimo nga mao imong andaman kay muhar baya jud kag abogado ana mo engage jud kag abogado, no? Kay uli ka mo dipinsa sa imong kaugalingon, you're assumed to have committed it. Murag imo nang gidawat ang pasangil against sa imuha bisan pa og way basihanan. So Guilty you'll na be kadaan, forced. wala pa kay naghusay, nag-hearing. You will be thrust into the system ba, mapugos ka, no? Nya that's a lot of resources, time, energy, finance, no, nga makuha gikan sa imuha, and that's the injustice of it kung ang charges against nimo is false. O kani. Okay, sige mag-ingon sa attorney, waste of time, effort, government resources. Yes. Kaning hearing ni Bato de la Rosa about the alleged PDEA leak.
Oo. Second hearing na, third hearing naman siguro naka third hearing na, unya wa gyud sila kakita gihapon og link nga mo kuan gyud sa presidente mo connect gyud sa presidente aning alleged leak. Katuhuon na gyud ko nga appeal siya sa plot against the president kay naman gihungihong ro no. Kato-katong pangutana sa may aging simana kay kuan man gyud to. Naman gyud chismis nga dunay ouster plot Lagi. against the president by whatever means. Unya ning grabe gyud ka strongfully ningon nagis bato nga di I will not do that no. Kung buwang ko, kung mubuhat ko na ana pinay kibaw ka na istorya ni bato niya. Karon gipadayon gyapon ng investigation ba unya. Wala gyud ebidensya. Kung wala gyud ebidensya kanang you are also wasting the time of the Senate no nga maghimo pa utag better nga mga balaod no unya nanggukod gyud sila sa presidente ron. So that's politics. Grabe pa politika gyud niya gamiton ang resources sa gobyerno. At least man lang uy kana bang give us something to believe in kung mag-ingon ana naman lang gani mo. Kana bang inigtanaw nimo diri sa from the outside as an audience, as a public nga okay, dapat gyud ay imbestigaron. Kana mapugang sa taba nga bitaw uy, murag guilty ang president ani. Pero kung wala gyud tulo na ka beses And it was no, 2012 pa to. opportunities. 2012 pa to na hitabo. Nya ang chikara ato nga report lagi di ay sa PDEA nga nay mga affluent and influential showbiz personalities nga involved og drugs unya ngadto sa Osaka Makati condo magkuan. Motong nasud si Maricel Soriano Kay because iyaha. katong condo unit is didto mahitabo supposedly, but that was 2012. The condo unit was supposedly registered in her name, no? And she was chismis magyapon to, di ba? She was rumored to be using kanang illegal drugs pod sa iya and base sa mga ebidensya nga gipresentar nga to Senado, wala. Actually, there's nothing there. Wala man siya solid evidence. Kay testimonial raman ato ni kuan ni Jonathan, katong former PDEA agent ba, which is gi-question na ang credibility kay naman di siya mga kaso. He was dismissed from PDEA because of dishonesty. Daghan pa to siyag mga ipang atubang sa DI ngiyang kuan. Dili siya limpyo noon yan. Ningon na si Senator Jingo Estrada nga murag hunungan na to kamurag nawad-an na taanig murag naguba naman ang kuana ni sa Senado unya murag mo lagi nag-usik-usik na tag panahon. Na, pwede na siguro na hunungan na. Unya mag-hearing pa man kunos bato for last time, fourth time. Pakita niya. Yaman yung barugan. Naway ebidensya. Yaman yung barugan. So, muna siya, for me, that's a clear waste good of time and government resources niya. Kita, like, sila, murag, sige mo hearing ano niya murag mo jud padungan yung hearing murag kani yung time nga gigamit for a hearing ani murag baseless no nakuan iyo pala nagigamit og hearing kaning mga important like kani upcoming na ang La Nina ka na mga ingon ana ba kanang practical kuan. Let's invest more instead sa mga investigation. Let's spend our resources and energy to research. Yeah, no, mas kani malaki mga buhaton. daghan kay mga bright nga mga Pinoy mo excel adto sa gawas ilahang mga talents and intelligence are being used sa lain nga mga nasod tungod kay diri sa Pilipinas sige lang tagpamulitika, sige lang tagpanggukod no nya wa na tay nahimo karon o namahuman na lang ang El Nino wag gihapon ta kasulbad o wag gihapon ta kahimog mga viable alternatives. Next year, magingunani gihapon ta and next year, election na po. So, angay na to na nang hinunduman ta na natong ipang istorya karon. Yes, so dapat ilan na ng hunongon kay kami mohunong sa midiri kadali and mubalik me after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik namin ni Ryan Mark. Daghan kay mig istoryahan diri bitaw, aligri bitaw mo discussion diri ba kay. Daghan kay nang hitabo karong si manahuna Sa gyud Cebu nga ang City. isgutan. Yes, diri particularly sa Cebu City no daghan kay tag issues niya ang pinakainit gud siguro ron kay turnover man gyud ron of leadership no sa Cebu City Hall tungod sa suspension ni Mayor Mike Rama, in which no ang acting mayor karon during the next 6 months will be Vice Mayor Raymond Garcia, no? Niya with that ang appeal sa na-suspend was City Administrator Attorney Colin Rosell. Iyang asawa, ang iyang city asawa nga assessor. naa sa City Assessor's Office ahead, no? Oo. Oo. And Napato mga 7 5 months more. lang. Okay, there were 7 man. Mayor Mike and 7 more. Apil na ang kuan City Administrator. So, daghan kaaytag ka ng posible nga mahuna-hunaan ba nga makabalik pa baka ni si Mayor, no? Kay nabi atay gi-anticipate nga lain na pud nga kaso, no? Nga possibly makapasuspend na pud niya just when mahuman na pud siguro niya ang suspension like I think ang katong naa sa CPA, Cebu Ports Authority, as well as napakunoy laing complainant. Napay karon. MCWD, reportedly. Naapay MCWD nga katong issue sa pag-interfere no sa kanang placement sa leadership gihapon sa kanang atoang MCWD nga very strategic for now, especially we have to manage our water very well. Yung si Governor Gwen Garcia, kanireklamo sa to siya dito sa Malacanang Bato. Iyam sang gireklamo sa Rama. O, tungod anang BRT. Daghan kaayo og mga nag-ung-ung og mga nagsunod-sunod nga possible complaints. Ang uban possible pa man pero naa na gyud mga existing na nga complaints for now in which I think kanang kung ato nang sundon ang logic nga kada complaint dunay preventive suspension, I doubt if Mayor Mike can go back no in time for the election. Murag ang mahimong mayor na gyud nato bisag OIC capacity no acting capacity would be Vice Mayor Raymond Garcia. Who would most likely run for mayor? Karon atong pangutana mo tuo mo na mo. Makabalik pabakaha si Mayor Mike sa pwesto no isip mayor sa Cebu City og ngano man if you think so. Wait sa atong balikan attorney ka ato mo nang na-discuss ba yan, di ba nga ang mga possibilities ba nga. Okay, attorney, migawas jud ano yung order, suspension order unsay mahitabo ani unya ato man tong imo tong nakuan nga
pwede man niya di siya mugawa sa iyang office para i-assert gud niya iyang authority over the office, no, and all. Pero ang nahitabo pag Monday, walay mga tao dito sa opisina pag abot sa DILG. So ilang strategy is dili sila mo Di sila dawat nidawat. sa suspension Pag Friday. order Pag Friday, di last ay. Friday. So kung kuan pa to, kung ang ilaha pang plano is they will do a Governor Gwen atong panahon na, and at the time na kuno kay it was Mayor Rama who was protecting her, no? Who Very was, chika. Yes, very chika. Who was trying to kanang prevent her from being degraded at the time nga to be forcefully taken out of the Capitol. Karong higayon na, dili ingon ana. So she did not do a Governor Gwen way of kanang making himself stay in the office, no? Kay kung mao pa na, actually, kung pagkahibaw niya, nga doon na daingon ana, he wouldn't have left the office. Ito na lang siya. Ato na siya matug, ato na siya mukaon, no? Ipakordon niya yung office. Unya, kung doon na ipadawat nga kuan, nga suspension order, dili niya dawaton, no? Unya, kanang ipagawas lang ko dire physically. Like what Governor Gwen did, no? Way back, I think 2012, 2013, no? Dugay-dugay na kayo to nga pangitabo. But he did not do it, niuli siya. And when the kuan, so the strategy was, kung ma-serve na ang suspension order, ayaw dawata, no? Nya walay tao, not anyone would receive it. Pero I think it's actually lame kung mauna siya kay there are alternative modes of having it received by the person, no? And kato, pwede nga ibilin lang yun ang notice, no? Ipilit, ipaskil. Paskin raman to. Ipaskil na siya. And dagi lang ipamaagi para ipadawat ang mao nga order, bisan pa man og dili personally niya makuha, no? Kay dili man gikinahanglan na. Naay mga laing pamaagi kay na-foresee na pud na sa balaod ang ingon nga strategy. Pero wala raman sad siya mangitagubot, no? Kay pagka Monday ni assume naman si Raymond. Mauna, no? Acting Mayor Raymond Garcia. So as of Monday, Acting Mayor Raymond Garcia na ang atoang hatagan og mga notices, no? Ug atoang i-recognize nga authority until such time nga mahuman ang pag-serve ni Mayor Mike sa iya. Kunya ang mga marites nga mga chismosa gyud kaayo, intrigero kaayo, ang flag racing ceremony last Monday matud pa was dali ra mga 30 to 40 minutes ra kay wala na sila ni sayaw sa katungkuan. Atong theme song Singapore Like Cebu City. Kay manayaw mga empleyado ana. Nakasuway sa kuan na nga naka-attend po kog activity nga naagid siya. Dali na lang ilang flag racing ceremony, and then one of the first few orders ni Acting Mayor Garcia is pabayran gyud to mga empleyado. Ngamoy nakaingon. And Cebu City Hall, ang council already approved the payment, no? They approved 1 million budget for the payment sa kadto nga mga employees, no? Actually daghang chika no niingon si Konsehal Alcover nga probably wala kay balo si Mayor Mike regarding sa non-payment kay it was attorney Colin Rosell who was behind it, no? Mo na allegation ni Konsehal June Alcover, no, nga kanang a lot of things there are being done kuno by attorney Rosell. Actually wala ta kahibaw ha unsay mga behind the scenes ana, and unsay naka aghat ni Konsehal June Alcover para mo allege siya nga dili gud ni sala ni Mayor Mike, no? Sala gud ni sa ubang mga tao, but then he's the mayor, no? Oo, and ako para nako, no, Mayor Mike is a lawyer, so he could have exercised more prudence kung mao man na nga wala gyud siya idea, but I don't think it should hold, no. It will just project kanang ingon ana nga pagrason, we will just project Mayor Mike as not in control. So I don't know, I don't think it is beneficial nga logic nga kanang moingon ta nga wa siya kalibutan sa mga panghitabo and it's another person bringing him down. Trust and confidence man sa gyud ang attorney, basta sad ato nang kana dili ni confirm ha, pero kaning inani nga chika ba atong paliton siya mo nga trust and confidence man niya, salig ka siya siyang city administrator, kay kung lawyer siya, lawyer man sa diyang administrator. And so, there are a lot dito, of things nga sometimes you entrust to other people, no? Pero nag-istorya gyud mo ana, di gyud na pwede nga mo pirma na lang ka. Especially that because dili na siya ordinaryo nga move nga ayo nagsweldohi, like
Kay di ba gipang movement to sila mo tong wala na sila na report kay dili na jud kuan sa ilang job description ang ilang reassignment. Oh. But I know nga common nga practice na sa politika nga di mo Ilapay matangtang tika. kay tenured na Oh. no kanang regular employees na sila. So kung di nimo matangtang, imo lang ilabay ngadto sa laing lugar para siya na mismo maoy muhuna-huna nga unbearable iyahang working condition. So siya na lang mismo ang mo resign. Constructive dismissal gyapon ang tawag ana sa government. Sa pribado, Oh. yeah, it is constructive dismissal, no? Pero sa government, dili, Ako, wala na siya. giswildoan man gud sila, no? Gipadayonan man gud sila sweldo gihapon unya, wala man pud murag wala mo allege of constructive Pero kato dismissal. siya, murag jud But ang constructive actually, dismissal. It's always Kung sa constructive private pa. dismissal. Kung aris private, pwede na gyud mo adto sa labor. Oh. No? Sila civil service, no, kung naka sa gobyerno, unya kaning naatas labor adto mo sa NLRC. Kung mauna ang kuan inyong paminaw nga you are being constructively dismissed. Illegal dismissal gihapon na siya kana bang ang working condition is not the same. Dili na bearable O dili na for bearable unya tantamount to termination. Murag mautoy na hitabo sa ila. Murag kamo na lay sabot kay dili man mo supporter sa mayor no nga di man pud mo namo matangtang without cause. So ibalhin lang mo na mong lugar para di na mo katrabaho sa mga trabahon and then the city will have cause. And then to you will be terminate forced you. to, like kung sa constructive dismissal ba mo na siya, i-reassign ka and then you will be forced nga mo resign na lang gyud ko. Oh, dili na lang yung ikaw na lang maguna-una. Dili naman ko happy Oh. diri, pero wisyo na kay ni diri, stress na kay ni diri ako magong assignment. So mo na siya, nya mo na to, mukiha na siya attorney, no? Okay, Kung sa private, Oo. illegal dismissal. Ay, you don't have to wait actually Oo. nga mo pahawa na jud ka no. Mukiha din ka, you but can do reassign. that. You can do that no kay constructive dismissal naman gud ang nahimo. Sa ilahang bahin I don't think they invoke no kanang constructive dismissal and payment of wages. Tantamount to gross oppression gyud na si ano di ikaw ba di swelduan og balik upat ka buwan until such time nga ni reklamo na gyud ka kay di na gyud mada kay nahurot na tanang utanganan unya ang kalisod man gud aning siguro makaantos pa kag 1-2 months nga walay sweldo mangutang lang ka. Pero mo compound naman gud to ang interest kung naglending ka kay magbayad ba kag tuition sa imong anak, rental sa imong balay, posible napakay sakyanan nga imong gi-amortize. So maglending ka, nabay na interest nga imong bayran no. Unya mo compound na sa kada buwan nga sige kag kanang loan or utang no, anticipating nga mabayran ra man ni nako ini kasweldo nako. Pero ang imong bayad is fixed. Nya imong bayranan is dunay interest nga gadagan. So alkansihon gyud magkadugay magkataas ang panahon. Oppressive na gyud kaayo na siya nga kondisyon sa usa ka empleyado. So yes, balik ta sa atong pangutana. Makabalik pa ba si Mayor Mike Rama? Ako mao akong pagtan-aw no kung tinuoron to ang string of cases nga nagtangag og kanang naglinya as against him. Ya, kada kaso dunay preventive suspension. I doubt no kung if he ever kanang will be able to come back unless siguro he'll negotiate no makikistorya siya sa kaning mga subsequent nga mga cases para dili siya preventively suspended no 6 months ra gyud makalihok pa siya till the next election. But then mao na he has to pull some strings, beg here, beg that, no negotiate here and negotiate that, and kung mao na iyang buhaton, iya posible nga makabalik pa siya. Unsa may possibility ana attorney? Kung mao sad siguro ituyo. Oo. Nga nung kinahanglan siya nga kanang usa ni bukon gyud ang kuan ba? Bukon gyud ang tiil. Kuan kanang like kung mubeg siya ana nya. So unsa may buhaton ana sa mga complainant na dili na sila mo provide og evidence para unsa man Pwede man kung nila nasang-at pwede na, man nila iatras. ilang paon balik. Pwede man nila iatras. Trap. No, there are a lot of ways o pwede man kuan pwede pa man ipang-atras no. Pero ang I mga kaso. don't think that's possible no. Kamurag ang kaning mga CPA, kaning mga MCWD, kamurag labot sa jud kay sila. Muluhod siya, mo negotiate siya balik no. So kaning mga kaso posible na siya mga ipang promise nga I promise not to do this or that again mga ingon ana no kay for example ang sa Cebu Ports Authority nga problema nila kay question man gyud of ownership over some properties no nga gi-allege sa CPA nga ila og ningon pud ang Cebu City government nga amo pud ni no unya
Moingon nya ning daog na actually ang Cebu Ports Authority. ato, di ba? Ni Ana siya ana naman tong gidaogan nga RTC kaso. na Are good, Cebu under Ports Authority. jurisdiction na sa kuan katong building maritima, di ba? Yeah. O Kana diha nga lugar no Oo. kanang gibutangan anang supposedly kanang puso nga design nga building no nya napagay parking area nga pwede isa ka kanaog ang inyong mga sakyanan. Unya that cannot be used by Cebu City government unless it insists nga kanang we will use it kay wala pa ma-final and executory ang decision sa Supreme Court. Nagsugod rin na sa gilimpyuhan sa Cebu City ang kato siya nga building kay hugaw ko do kayo. Oo. O nya gipanindutan unya kanus ato 2021 nga gi-wrap in gift nga mura siya o gihimong gift unya. Ako ag yung personal nga opinion ato ba kay it's too much kanang murag decoration ra gani, it doesn't mean anything. And why do you wrap an old building like that, no? It's symbolic, I know. Kanang Cebu City government would like to claim that, no? Nya para nindot mauna pero kanang what are you trying to project, no? Di man pud nimo mahimong tourism destination na siya kay that's an old building, a decrepit building, no? Nga gipuy-an na gani og kaning mga vendors o kaning mga trabahante diha sa carbon. Yeah, you're wrapping it that way. Wala man po kay gihimo nga significant nga improvement sa building. Wa man po nimo siya gi-enhance, gihimo museum, anything at all, no? Imo lang gibagastuan para to project nga amo ani. Oo niya. Naglibog ko ato kay di ba ni ingon nam tong RTC pero mao lagi ingon sila nga wala pa man siya decide ang Supreme Court ani. So di pa siya final, no? And then kato na sad ka na sa imong himo nga structure ang CPA ni kuan na sad og balik ang Moto Cebu ang City. nagkuan sila mura nag-ignite. sila og kana unsay Clash tawag na na gid nag-clash no kay gipa forcefully gipahunong sa Cebu Ah. City. Kay walay permit there and that, no? So sa kadugay na in taon siguro nga nag-operate sa Cebu Ports Authority nganong karon pa sad paninglan og mga ingurana. And ang naka-aligre kay mura og 2 weeks ago ba to nga gipaninglan og operator's permit sa Cebu City ang Cebu South Bus Terminal o ang North North Bus Bus. Kaya wala Terminal bayad. kay wala kunoy. And and the provincial government is saying nganong magbayad man mi nga we are actually kuan kanang we are providing service no murag in pursuit of providing service. Actually it's also a legal question no kay kanang pagbutang og bus, kanang pagbutang og terminal it is an exercise of proprietary function sa government kanang na kay kwarta nga madawat niya. It's not necessarily nga Public use, public service. Oo, pero ang gialad sa provincial government is that kuan man may gahatag man mig services is part of kanang government function nganong mag kanang hatag man mi og kanang nganong mo undergo man mi og the same requirement as an ordinary nga kanang kuan corporation. So that's very aligre unya pareha ta ni or dili na ni kabalik sa Mayor Mike Rama hangtod sa election. Oo, unless lagi kanang he will beg, no? And I don't think he will, no? Mayor ba siya sa Cebu City. And then it would be interesting to note also na inig election ang machinery ni Mayor Mike ba because si acting Mayor Raymond Garcia can now hire and suspend, di ba? Kay 30 days raman to ang gikuan niya, 6 months ba ya ang suspension. So he can actually maka-exercise na gyud siya og functions of a mayor kay dili raman ni 30 days nga kanang temporary nga pag-assume of power and it's really 6 months so you can really do so many things that a mayor can. So ato nang atangan, that's very interesting and also kani is very interesting sad ni atong next topic attorney about mga kuan. Amnesia girl. Si Amnesia girl, puro siya I don't Real know. life Amnesia girl. Oo, usa ka mayor sa Tarlac. Tarlac. Nga kanang usa sa mga taon sa Tarlac nga giingon nga kuan planting ni siya. Planted by the Chinese government no tungod kay insik man gyud ni siya. Kanang questionably ang iyahang registration of birth and it turned out nga anak daw ko ni siya sa usa ka
high-ranking official sa Communist Party of China, no? Nya gibutang gyud na siya diri kay para mudako na siya. Unya, he will assume positions which for me actually with due deference to Risa, Senator Risa, no, kay murag maurabay nag-investigate ani murabag stuff that Hollywood films Grabe, no? are Grabe. made of kay bago mo no kanang naay mga salida nga murag kanang mga gagmay pa kanang i-train na ni Ikuan sila to sila, become i-groom. spies, Oo. ipang-groom and kanang ibutang lang sila diha murag mga kung sa spy murag kanang sleeper matulog lang sana diha, they will do their ordinary nga kinabuhi, they will grow up really in that community, integrate there nya ikuan lang na sila, itap lang na sila at certain periods sa ilahang Implementation na. kinabuhi para mo fulfill og certain function niya. I don't believe actually personally nga ingon ana ang case ni Mayor Go. How do you pronounce that, Mayor Go? Kay the spelling is G-U-O, no? So I don't think that is the case, pero ilamang good ning giling karon kay naay daghan na pod nga mga Chinese enrollees, Chinese students diri sa kanang Pilipinas, no, kanang mga estudyante sa China nga nag-apply for student visa here in the Philippines. No, there are 16,200 approximately 16,200 nga mga insect nga nag-apply as student visa na grantan, no, o kanang student visa diri sa Pilipinas. Unya nanay mga speculation nga unsa man ni Chinese invasion ni diri sa Pilipinas, no, kanang pamaagi ni sa China para iya nagyung ma-occupy ang Pilipinas. Ako, for me, it's actually ridiculous nga claim. I don't believe so. Pero unsa pa nimong tanan niya, puros man siya wa kahibaw, ini pangutana sa iyong mga background, personal background. Daghan kay siya di mahibawaan, so murag madaghan kay siya posible daghan gyud siya gitaguan, no? I'm not discounting the fact nga daghan gyud siya angay itago, pero it doesn't mean kani iyahang tinaguan tungod kay Planted siya. She's a Chinese plant. O planted siya by China. Probably na siya illegal activities, pero dili tungod kay planted siya by China. China can do a lot of things more sophisticated than just planting a single person. Sa man 20, 30 years ago, she is 37 years old. So, kung 37 years old, that's around 1990s, no? Siya na tao. Or dili pa man Late to kuan 80s. kaayo. Oh, wala pa ba ito China. issue ngayon niya? Grabe no ang foresight sa China if ingon ana. Diri gyud sa Pilipinas iyahang target. Unya kung ang kaning mga shoals nga to ang ipagkig-awayan nila ba kaning mga property sa Pilipinas sa West Philippine Sea nga ilahang gustong ilugon. I could understand why. Natay oil supply, natay resources, a lot of kanang mga marine resources nato diha. Layo ra man gyud kaayo no as a strategy nga magsige kag pangtanom og mga tao way back in the 1990s kay anticipate Friends ka pa man ta ato. nga kuan nag-anticipate nga sometime 40 years later Away mahimo ta, ning kanang mayor ilog no. ta. So I don't believe that story. Ya kanang mga estudyante nga daghan nga enrollees diri normal man siguro gyud na no, and a lot of them daw are not really face to face no, kanang mga online enrollees no, so na sila yung mga klase diri sa Pilipinas pero tuwa gyud sila actually sa China, and probably because cheaper diri other countries would promote their countries to have a lot of kanang tourist kuan man gud kuno ni tourist visas they supposedly, but they're trying to convert it into kanang student visas no, and probably naapod siguro yung mga business interests here that they'd like to pursue, pero not really to invade the Philippines no. China is really doing good occupying the territories nga supposedly atong iaway against them. Unya karon we are failing miserably no, kay sophisticated kayo, powerful kayo ang China as of now. They can really get these territories kung dili mag-atiman ang ato ang gobyerno, pero dili siguro pinaagi sa pagpadaog mga enrollees diri sa Pilipinas or pagtanom og kanang mga tao nga supposedly mahimong mayor diri.
My God, no? Kung imo nang Kung saan imagine... reklamo ang mga residente dito pag Lansar balik and to Sila may i-question ningbutan. ang kuan. Oh. Citizenship, ang unsa man jud residency, ana, like, well, for 37 Dili, years na siya ni-declare napuyo na dito. siya nga Filipino citizen na siya. Unya, the question was late. Kuan man gud ni siya late registration sa iyahang birth mo tong greetings ni Senator Risa during Mother's Day nga sana alam nyo yung birth certificate ng mga anak nyo and actually it's a common problem ng mga birth certificates no diri kanang speculation man gyud ang kanang sa mayor man gyud kay sa imuhang social position probably sa imuhang ginikanan siya ra wa gyud nakaparegister sa imuha and you chose to register 17 years later but at the time she was around 20 no unya so mautong time nga gi-activate na siya as a spy as an agent sa China. No, I don't think so. Too good to be true sa nang Mura gyud ko nang nag-imagine ta og mga salida sa sine sa pagkakaron unya we don't make judgments based on kana unsupported pa paminaw na ako unsupported pa gyud as of now nga moingon kag strategy siya sa China to occupy pwede ra gyud buhato na sa China ang pag-occupy sa ato through their business interest. What China does, for example, in Africa, daghan siyang mga investment didto, no? Kanang iyahang mga negosyo, naa siya mga nagkalain-lain nga mga industries nga gipang suportaan didto, even mga projects, no, nga gipang suportaan. For example, diri sa Pilipinas kaning mga casino, no, nga mga Chinese casino, kana they can very well do that. They can very well control the economy and of course through technology. Dili gyud kinahanglan mo resort og ana ka movie like nga pamaagi para mo invade no sa Pilipinas. Grabe sa kanang imagination. Oo. So it requires is grabe nga stretch sa imagination. Dili ta mo tuo ana. Okay. Pero kami mo tuo mi sa giingon diri sa technician nga wa na mi time. But before we go, Dave, na ang amo ang masahonon para sa amo ang mga pasalamatan. Let us say thank you to Koy sa PAL, na Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, si Matmat, si Raymat dahil ni si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Dave, and si Ferdy of course. Yes, thank you very much. Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Dinhi lang sa iyong paborito nga kasaw matag panihapon. Saire! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris